Ama'y kakaiba, di niya tinitingnan na gawang kasalanan. Kapag nagsisi ka at bumalik sa Kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal. Kasalanang ginawa'y pinagsisihan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man. Ganyan po kadakila ang Ama. Hindi niya po na tinitingnan kung ano ating pinagdaanan, kundi mahal na mahal niya po tayo, maging sino man tayo sa ating buhay. Ano man ang ginawa sa dating buhay, lahat ng ito'y Kanyang mapapatawad. Dahil sa laki ng Kanyang pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya kapatid na minamahal, kapag napatawad na'y magbagong buhay, upang ikaw ay di na mawalay, samang sa'yo ay nagmamahal. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man. Maraming salamat po, Ama. At bago po tuwirang ako'y lumuklok, ang awitin pong ito ay lumang awitin na isa ito sa ibinahagi sa ating minamahal na kapatid na si Mami Beth Chico, na kung saan ang awiting ito ay hindi raw po para sa akin, ayon sa bahagi ng Banal na Espiritu. Ito po ay ibinahagi ng Banal na Espiritu sa isang kapatid natin na nasa kulungan. Subalit nang marinig ko yung awitin, hindi ko po sinabi sa kapatid na Beth na aawitin ko yan. Ang sabi ko po, sa kalooban ng Ama, naway maging kabahagi ako sa awiting ito na ipinagkaloob ng Banal na Espiritu sa isang kapatid natin na nasa bilangguan, na sa pamamagitan ng awiting ito ay nagkaroon siya ng lakas ng kalooban na lumaban, na naramdaman niya na walang pinipili ang Diyos na maging sino ka man,
maaari ka niyang mahalin. Kung nakakulong ka sa bitag ng pagkakasala, nakakulong ka sa bitag ng kalumbayan, kaya kanyang pagalakin at kaya kanyang palayain. At sino ka man na nagmimiti ay pagbibigyan kanya. At doon nga po, narito ako sa harap nyo, pinahintulot ng Amang, awitin ko ang awiting idinatal sa kapatid na Beth. Maraming salamat po at nawa, nagala kayo sa pakikinig at pagnamnam ng awiting ito. Salamat po Ama, purihin ka't dakilain ng walang hanggan sa bawat araw at sandali ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po, kapatid na Mirna. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang pasyente. Minsan ko lang po siyang nasilaya nung nagpapainom po ang mahal na Apo Conching. Hindi ko po alam ang kanyang pangalan pero siya po ay aking lalapitan. Magandang hapon po sa mga kapatiran ng banal na Apo. Ako po ay nadako sa dakong ito ay nagkaroon ako ng masakit. Napasok po ako sa ospital. Ay marami pong ginawang pagsusuri sa akin. Pero hindi po natukoy kung ano karamdaman ko. Ang naging ano ko lang po ay lumabas na po sa ospital at sinama ko nung kapatid kong si Edwin dito. Sa awa po ng Ama, pangalawang araw na ako'y napunta rito, nakamtan ko po ang kagalingan. Salamat po. Yun lang po. Maraming salamat, kapatid. Nang dahil sa pagtitiwala mo sa ating Panginoon ay nakamtan mo ang kagalingan mo. Ang susunod pong magbabahagi ay isa siyang tagasunod. Wala iba kundi si Lorenzo Calma. Maraming po salamat sa Panginoon, lalo na po ngayong hapon ito na umulan. Kung pagbabatayan po natin yung Panginoon, nung pong mahal na araw kung nanood kayo, yung buhay ng Panginoon. Napakabuti. Pinakita niya sa akin yung buhay ng Panginoon. Siya nagpabotismo kay Juan Bautista. Isipin mo, Panginoon siya, tinaglay niya ang buhay. Nagpabotismo siya. Para lang makita ng tao yung kanyang nagawa. At ipinakita ng Panginoon yung himala bawat puntahan niya na talagang napakaganda palang tingnan. Ako umiiyak dahil ang Diyos pagka mahal na araw, dapat pala, kaya tinawag na mahal na araw, talagang mahal natin ang Diyos sa kanyang ginawang paghihirap sa atin para tubusin ang ating pagkakasala. Nakita ko po ang Panginoon nung pong siya bautismuhan, lumakad siya ng 40 days. Pagkayari po ng 40 days, dahil dinaanan niya puro deserto, wala siyang kinakain eh. Yung po sinbebayan ko talaga. Nakita ko siya ang talagang nagpakita siya ng talagang hirap. Pinakita niya na talagang naging katawan tao. Nung makarating po siya sa isang lugar, may dala po siyang mga damit sa likod. Nakita po niya si Pedro na nangingista. Sabi kay Pedro, isakay mo ko sa bangka. Tapos sabi ni Pedro, ayoko, hindi ka pwede rin eh. Pinilit din ng ating Panginoon na tumawak sa sapa do sa lawa upang sumakay sa bangka ni Pedro. Nung pong pagkakasakay ng Panginoon doon sa bangka ni Pedro, sabi ni Pedro,
wag na tayong lumakad at gabi na. Wala tayong mauhuling isda doon sa pupuntahan natin. Sabi ng Panginoon, kung tawagin po nila, Jesus ang tawag nila. Sabi niya, Jesus, walang ala tayong mahuli. Sige, sumulong ka, Pedro. Nung pong kapipilit ng ating Panginoong Jesus, lumakad sila. Pagdating po doon sa lugar, tinawak po yung kamay niya, bawat hiyagis po yung kanyang dala, puno ng isda. Lahat po ng kanyang lalagyan na puno. Kaya po nung pinanonood ko yan, talagang tumutulo ang luha ko dahil yung pong ginawa ng Panginoon talagang napakahirap. Kaya pala talagang tayong mga tao, talagang kung gagawin natin yung ginawa ng Panginoon, nakita natin talagang iiyak ka sa hirap. Dahil yung sabi kay Pedro na puno na yung lalagyan, Pedro, gusto ko mabago buhay mo. Sumunod ka sa akin. Sabi niya kay Pedro, para mabago naman ang buhay mo. Lumakad tayo at ikalat natin ang mabuting balita sa mga lungsod. Ang ginawa naman ni Pedro, sumama siya. Ang una nilang inabutan yung hindi nakalalakad. Kasi kukunti pa lang eh. Nung abutan niya yung hindi lumalakad, hinaplos niya at hinawakan ng noo. Tapos tumayo na. Kaya ang mga tao biglang umalsa. Talagang ang Panginoon talagang doon ko nakita na yung kanyang himala ng Panginoon. Bawat puntahan niya. Kung si Lazaro po, binuhay niya, patay na, ilang araw ng patay, 4 na. Tapos, kasi didiretsuhin ko na dahil mahaba eh. Nung makita po na talagang ang Panginoon ay marami ng ginawang himala, marami na pong nagmiti sa kanilang hulihin siya. Ipinahuli siya, tapos po nung ipahuli siya, hinilera silang dalawa ni Pilato. Ang pinili po ng tao si Pilato, na mamamatay tao. Nung pong siluin siya sa ulo at saksakin, at bigyan po ng bagting sa ulo, talagang doon ko po naramdaman ng lumuha ako sa aking kwarto. Ang Panginoon talagang nagtiis ng hirap. Nung pong siya ay nabayubay na sa krus at nang pong ipako na siya, talagang marain po ang nangihinayang, pero po marami rin po yung hindi. Pinapili po sila, ang pinili po ang mamamatay tao. Kaya talagang ang tao habang nabubuhay, kailangan ay piliin natin yung mabuti. Nung pong namatay na ang Panginoon, si Magdalena, pinuntahan siya. Nung makita ni Magdalena ang katawan ng Panginoon, wala na, damit na lang na puti ang inabutan niya. At tumakbo si Magdalena, sinabi kay Pedro, Pedro, nakita ko ang Panginoon. Ano? Patay na si Jesus. Nung nagtatakbo si Pedro, nakita niya damit na puti. Paglabas niya, nakita naman ng Panginoon yung mukha ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, muli ako anak na nabuhay. Yun po ang Panginoon, kulob na hindi natin nakikita. Dapat maniwala tayo. At kung ano man po ang dumarating natin sa ating buhay na pagsubok, ang Panginoon pa rin ang lagi nating tatawagin. Sa akin, ang naging maganda po ang naging ng Panginoon, yung pong ipinatong sa akin ng nakaraang lagayan na yan. Napag-ani po namin lahat yung mga magsasaka. Hindi po ako humingi ng kapalit. Ang hiningi ko lang po sa tao, yung nakita ko po yung sabi pagka nasa lubong mo, salamat Brad, hindi ka ba mahirap lapitan. Yun po isa ko ng kagalakan na sabi ko sa Panginoon pag lumalakad ako, Panginoon, tulungan mo ko, lagi mo akong bibigyan ng lakas. Gusto ko pong lahat sana mag-ani ang tao para wala pong makitang kawawa. At marami pa po ako, Panginoon, na lalapit sa inyo. Ako po sa buhay ko ngayon na talagang naging bahagi ko na ang Panginoon sa gabi, araw, yung lalabas ako, antimano ang pananalangin ko, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po ako yung mga anak ko. Yun po kasi yung anak ko,
na malayo, iba po ang panalangin ko doon sa malayo, iba yung panalangin ko doon sa nakikita ko. Yung pong nakikita ko, ang pananalangin ko, antemano, sasabihin ko lang, Panginoon, huwag mo silang pababayaan, huwag mo lang bibigyan na ilayo mo sila sa anumang sakit at karamdaman. Yung po namang nakalayo, ang sasabihin ko, Panginoon, lagi mo siyang titingnan dahil hindi ko po siya nakikita kung mahirap ang trabaho niya, kung magaan. Ikaw po ang nakaalam. At saan man dako, nandoon ka. Kaya ako sa aking buhay, matagal na po akong hindi, ilang linggo po akong hindi nakadalo, pero dito, Apo, na talagang siya ay kinalukdan ng Panginoon. Kaya ang Panginoong Jesus, namili ng tao, nabibigyan ng kakayahan, at nakita ko po kay Apo yung kakayahan niya. Kaya nagtiwala ang Panginoon na bigyan siya dahil marami po siyang gagawin at tutulungan na may hina, na may sakit. Kasi po ang tao pag malakas hindi po nila iniintindihan eh. Pagka po may sakit, gumagapang, tulungan mo po ako Panginoon, gagawa po ako. Gawin mo po ako na maging halimbawa. Mangangangaw po ang tao eh. Pero pagdating po ng gumaling na ang tao, makakalipuntan na po yung pangako. Kaya tayo, ika nga ng Panginoon, mayroong isang babae nga pa lang na nagkasala. Sabi niya, tumayo. Sabi ng mga tao, kailangan balibagin, patayin. Nung dumating ang ating Panginoon, sabi niya, ibibigay ko itong batong ito, ipukol nyo hanggang sa mamatay siya. Kung ala kayo, isa sa inyo ay walang bahid na kasalanan, wala pong nakapagsalita at umalis po ang yung mga tao at ang bilin lang po ng Panginoon doon sa babae na yun, huwag ka nang babalik sa kasalanan. Kaya tayong mga tao, yung pong mahal na araw, kaya ako po, ilagay ko sa aking isip, yung po palang mahal na araw. Kaya sinabing mahal na araw, yung po ang araw ng paghihirap, pagkabuhay ng Panginoon, tinaglay niya ang hirap para sa atin lahat. Kaya yung pong mga alagad ni Apo na talagang nagsusumikap sa kanilang buhay, nakita ko po talaga sa kanila halos magaganda. Hindi po mamimili ang Panginoon na hindi maganda dahil ang Diyos, taglay po niyan talagang pinipilin lahat, sinasalan lahat. Yung magaganda boses, yung magagandang lahat po si Mother of the House, nakikita ko po siya lagi dito. Pag nagsalita po siya talagang dinadama ko po. Totoo po yun. Namimili po ako, hindi po ako basta-basta. At tinataglay ko po lahat. Ginayam-yam ko sa sarili ko. Kasi ako bilang tao, nagkakamali rin. Talagang inaamin natin lahat tayo may pagkakamali. Pero ang importante na sa atin, yung kababaan at yung pakikihalubilo sa tao. Ako po born again eh. Inaamin ko po born again ako. Galing po ako ng Katoliko. Tinignan ko po lahat yan. Kasi po nakita ko po ang Katoliko talagang maganda. Napakarami si John Papa, hindi po ba ninyo napanood kagabi? Napakarami pong Katoliko na sumimba. Kaya ako bilang naging born again, hindi ko naman po sinisiraan. Ang tinitingnan ko lang po yung pagkatao niya. Sa akin naman po makikita niyo pagkatao. Kung ano nakita niyo ngayon ganun din po ako. Hindi lang po ako palakibo. Pero ang puso ko, mahal ko po kayong lahat na nandirito. At unang-una po si Apo. Si Apo na kamag-anak ko po pala, kalma po pala siya sa nanay niya. Kaya nung makita ko, sabi ko, gumaan ang loob ko, nakita ko siya, kalma po pala si Apo. Kaya talagang ako, nakita ko na siya talagang dito sa paligi, maswerte ang paligi na may anak, na pinili ang Panginoon. Bihibihira po yan. Dahil sa Bisalman po, meron din pong pinili si Apo Aniway ng Panginoon. Kaya sa inyong lahat na mga alagad, sana bigyan pa kayo ng malalakas na pangangatawan ng Panginoon. Ilayo sa kayo sa anumang aksidente. At ang yun naman Panginoon ay talagang ipakikita sa inyo yung pagpapala. Huwag lang po kayong mag-apura.
tayong lahat bibigyan ng pagpapala. Ako po, binigyan ng pagpapala ng Panginoon, hindi ko na po sasabihin dahil simple lang po yun eh. Ang buhay ko, ang importante. Ang buhay natin, ang binigay ng pagpapala ng ating Ama, ng Espiritu Santo, yung buhay natin ngayon, taglay natin dito sa loob ng bahay ng Panginoon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kapatid sa maganda mo binahagi para sa amin lahat. Ang susunod po magbabahagi ay ang aking pong inang pastol sa Kawan 2. Walang iba kundi aking Tita Beth Chico. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito kung saan inakay mo ang mga paborito mong anak. Although alam ko hindi kayo nagtatangi, subalit mapapalad po kaming mga nandirito sa araw na ito sapagkat batid namin na ang lahat ay naganap hindi sa ganang sarili namin, kundi ikaw ang nag-akay sa amin para muli makipagtipan kami sa iyo sa banal na lugar na ito. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Totoo po yung sinabi ni kapatid na ang gawain pong ito, hindi po ito pinundasyon ng tao. Panginoon po ang nagpundasyon ng gawaing ito. Ginamit po niya ang ating mahal na Apo Kunching upang maitayo ang gawaing katulad nito. At talaga pong napaka-espesyal. Lahat po talaga ng best na mga anak ng Diyos, tinipon niya po sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit ko po nasabi yan? Napakagagaling po ng mga anak ng Diyos na may magagandang tinig na idinatal niya sa dambanang ito. Hindi ko na po isa-isahin sa inyo kung sino sila. Sila'y humaharap sa inyo, nagbabahagi ng awit. Kayo mismo ang nakakatanto na talagang extraordinary ang mga gifts na binigay sa kanila ng ating Panginoon. Ang ating pong pianista, kung kayo po ay naglilimi at nakikinig ng mataimtim habang siya'y tumitipa sa kanyang organ, talaga po namang may mga maraming pagkakataon na pag kayo pumikit at dinama ang kanyang pagtipa, na-imagine nyo po para na po kayong nasa pintuan ng ating kalangitan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nandito din po yung mga kapatid kong inakay ng Panginoon na may kani-kanyang mga katangian na sa iisang espiritu ay nagkaisa upang kami ay kumilos ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Napakabait po ni God. Sa bawat lugar, lalo na po sa Baliwag, talaga pong kung kami manggagaling sa Baliwag, papunta dito sa Paligi, kung wala ka pong 300 piso sa bulsa, medyo maalanganin ka. Kasi katulad ko po, mula po sa baryo namin, Santa Barbara hanggang Palengke, at 20 pesos. Pag inarkila ko po yung tricycle from Baliwag hanggang dito sa Paligi, ano po yun? 100 pesos po yun. Subalit napakabait niya. Sinolve po niya pati yung problema namin sa sasakyan sapagkat para po bang mga terminals na sa bawat terminal merong dumadaan na may mga sasakyan na nagpupunta dito, kaya po kami, nalilibre po kami sa sasakyan. Subalit kung hindi, talaga pong isa po siguro yon sa magiging balakid kasi nga po kung wala ka namang hanap buhay at ganun ang pamasahe mo, medyo mahihirapan ka. Subalit dakila ang ating Panginoon, great provider po talaga siya. Maglingkod ka sa Kanya na may katapatan, wala po tayong iintindihin. He will take care of all the rest. Basta po ang kailangan lang natin ay ang ating puso sa pagkilala at paglilingkod sa Kanya. Ang tema po ng ating kapatid ay kabutihan ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ay mabuti hindi lamang sa akin, hindi lamang sa Apo Kunching, hindi lamang sa mga kaps at alagad, kundi sa lahat po sa atin, siya ay mabuti. Amen po ba yon? Kung pagninilayan po natin sa ating sarili, kung ano na nga po ba yung kabutihang ginawa ng Panginoon sa atin, wala pong masisiro. Sapagkat sa bawat isa po sa buhay natin, 100%, marami siyang kabutihang ginagawa sa atin. Kaya lang po ay hindi natin maramdaman. Kasi po, ang measure po natin sa pagdama ng kabutihan ng Panginoon,
ay in terms of material, in terms of money. Sa iba po na hindi pa lubos na nakakakilala, sasabihin nila, mabuti sa akin ang Panginoon sapagkat pinatama niya ako sa huweting. Mabuti sa akin ang Panginoon sapagkat pinagtrabaho niya ang anak ko sa ibang bansa at ngayon ay siyang nagsusustento sa akin. Pag hindi nakamit yan, hindi na mabuti sa kanila ang Panginoon. Ang Panginoon po ay tingnan po natin not in terms of material at pera, kundi doon po sa kagalakan na ibinibigay niya sa ating puso. Amen po ba yon? At tingnan natin ang kabutihan ng Panginoon sa kapayapaan ng buhay at kaisipan na ibinibigay niya sa atin sa bawat araw. Ano ang galak ng buhay kung magulo ang kaisipan mo? Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, tigyawat sa ilong, pati na sa pisngi, sabi nga nung isa sa mga awitin. Ang kabutihan ng Panginoon ay nasusukat hindi lamang sa mga material na bagay, kundi yung kabutihang nagagawa niya sa ating puso, higit sa lahat sa ating damdamin. Andiyan na po ang ating mahal na Apo. Batid ko po na marami po ang nagmimiti. Tutuloy ko na lang po yung pagbabahagi ko kung paano po naging mabuti sa akin ng Panginoon. Sapagkat ko itutuloy ko po, malaki po yung oras na makukonsume ko. Alam ko po, lalo na po yung mga ngayon lang nagpunta, talagang excited na silang marinig ang mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. At yung iba, mayroon pang mga katanungan, ano ba ang itsura ng Apo Kunching na tinatawag nila? Kaya hindi ko na po pakahabaan sa sandali pong ito. Magsitayo na po tayong lahat, maghawak-hawak ng kamay at